Kamusta mga kaibigan? Ito ang Kilabot Series. Ang bawat kwento na inyong mapapakinggan ay hango sa tunay na kwento ng mga buhay ng tao na nakakaranas ng takot at misteryo. Kwento na hango mula sa personal na karanasan at mga panindig balahibong pangyayari. Kung nais mong maramdaman at malaman ang mga misteryong ito, mag-subscribe at makinig ka sa mga kwentong kababalaghan na magpapabago sa iyong pananaw sa tunay na takot. Ako nga pala si Juan, ang iyong tagapagsalaysay. Mga kakilabot, ito ang kwento natin ngayon. Ang title ng ating kwento ngayon, Ang Bahay sa Dulo ng Kalsada. Ako si Juan, at ito ang kwento ni Lina. Isang dalagang probinsya na nakatira sa isang tahimik na bayan. Lumaki si Lina sa simpleng buhay. Masiyahin siya, ngunit pagkabata ay may kakaibang takot siya sa bahay sa dulo ng kanilang kalsada. Madilim ang bahay na iyon at wala nang nakatira roon matapos mawala ng misteryo ang dating nakatira noong 7 taong gulang pa lamang. Balot ito ng masisinang damo at puno para magminalot ng panahon at lihim. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho, hindi sinasadyang masiraan ng ilaw ang poste sa harap ng bahay. Sa gitna ng dilim, napansin ni Lina ang isang aninong tumaan sa bintana ng bahay. Natigilan siya. Alam niyang wala namang tao. Pumalis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit nagpatuloy siya sa paglalakad. Pilit binalwala ang nakita. Sa mga sumunod na araw, parang hindi siya nilubayan ng bahay. Sa tuwing dadaan siya, tila may mga matang nakatingin sa kanya. Isang beses, narinig niyang may mahinang pag-iyak mula sa loob. Sinubukan niya magtanong sa kanyang mga kapitbahay, ngunit tila ayaw nilang pag-usapan ang bahay na iyon. Nakita mo rin ba sila? Tanong ng matandang si Aling Rosa, ang kanyang kapitbahay na may hilig sa lumang kwento. Ayon kay Aling Rosa, minsan daw ay may pamilyang nakatira sa bahay na iyon. Ngunit isang gabi, bigla silang naglaho. Ang sabi-sabi, inangkin sila ng mga espiritu ng kagubatan. Nagdesisyon si Lina na alamin ng katotohanan. Isang gabi, nagdala siya ng kandila papunta sa bahay. Pagbukas niya ng pinto, dama niya ang bigat ng hangin. Naroon pa rin ang mga lumang gamit sa mesa, upuan at ang mga larawang kupas. Ngunit sa gitna ng sala, may nakita siyang isang lapida. Sa ibabaw nito, nakasulat ang apelyido ng pamilyang dating nakatira roon. Biglang tumunog ang piano sa gilid ng sala. Kahit wala namang tao, lumamig ang paligid. Nang tumingin siya sa salamin, may nakita siyang isang babae sa likuran niya. Duguan ang mata, nakatitig ng diretso sa kanya. "Bakit ka nandito?" tanong ng babae. Ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Sa gulat ni Lina, tumakbo siya palabas. Ngunit sa paglabas niya, nakita niyang puno ng mga anino ang paligid. Ang mga espiritu ay tila nagmamasid at humaharang sa kanyang daan. Takbo rito, takbo ron. Saan-saan tumatakbo si Lina para hanapin ng kanyang lalabasan. Ngunit kahit saan siya tumakbo, ay pilit na hinaharangan ng mga anino ang kanyang danadaanan. At sa isang iglap, may napuntahan si Lina. Malakas ang kanyang pakiramdam na tama ang kanyang nadaanan sapagkat tinatawag siya ni Aling Rosa sa labas ng bahay.
At sa wakas, nakatakas si Lina at dumiretso sila sa simbahan. Humingi siya ng tulong sa pare upang basbasan ng bahay. Ngunit kahit basbasan na ito, ay nanatiling misteryo ang lugar. Ang kwento ni Lina ay mananatiling palaisipan sa kanyang bayan at ang bahay na iyon ay mananatiling nakatayo, tila naghihintay ng panibagong biktima. Grabe no guys, kinilabutan ako dun. Kahit palabas-basan, may multo pa rin. So inikilabutan pa rin ako hanggang ngayon. So guys, kung may mga kwento kayo, mag-send lang kayo. Nandyan yung email sa baba, no? So kung di naman kayo nakasubscribe sa akin channel at bagong tambay lang kayo dito, is mag-subscribe naman kayo sa akin channel and share nyo na rin tong video na to. And yun lamang guys, and salamat sa panonood.